Nang makauwi si Zenaya sa bahay nila, ay agad na sumalubong sa kanya sina Matilda at Marigold. Kamusta ang photoshoot anak? Hindi kami naka-attend dahil tumawag si Mrs. Anderson sa akin kanina. Sabi niya ay wag na raw kaming pumunta sa photoshoot at yun ang request ni Kit sa kanya. Ayaw naman naming hindi sumunod dahil baka magalit to. Pasensya na anak kung umasa kang pupunta kami sa photoshoot mo. Paliwanag ni Matilda kaya naman napatango na lamang si Zenaya. Wala siyang naintindihan sa sinabi ng ina dahil sobrang pagod na ang buong katawan niya. Nangangalay na rin at kumikirot ang kanyang mga paa dahil sa mataas na heels na suot niya kanina. Sa isip-isip ni Zenaya, mas mabuti na ngang hindi sila nakapunta doon dahil alam niya magiging disaster lamang ang photoshoot nila ni Kit Joaquin. Sobrang nakakapagod ang photoshoot mama, pero okay naman. Nairaos naman namin ang prenup photoshoot. Huwag kayong mag-alala, by next week ay ibibigay na ng photographer ang larawan namin ni Kit. Pagod na sagot niya kay Matilda. Napatango-tango naman ang ina saka napahawak sa kamay ni Zenaya. Natulos sa kinatatayuan si Zenaya nang makitang napakasaya ng ina niya at dahil yon sa kanya. Mabuti. O siya, magpahinga ka na anak. Alam kong pagod ka kanina. Masiglang wika nito kaya agad na umakyat si Zenaya sa kwarto niya nang makabawi sa ginawa ng ina. Samantalang napasimangot naman si Marigold nang makitang siyang-siya ang ina niya nang makabalik ang kapatid sa mansyon. Napairap siya at napaakyat din sa kwarto niya. Tinawag pa sana siya ng ina ngunit hindi niya ito pinansin. Naging busy si Zenaya matapos ang photoshoot nila, wala na rin siyang balita pa kay Kit. Busy siya sa pagbisita at check-up sa mga bagong pasyente niya, pati ng mga dati niyang pasyente. Isa na doon si General Natividad. Nang matapos siya sa kanyang trabaho ay agad niyang pinuntahan ang general para sa follow-up check-up nito. Sa kabilang dako, naroon sina Matilda at Marigold sa malaking dressing room ng dalaga. Nasa malaking salamin sila at tinitingnan ang suot-suot ni Marigold ngayon. Napakaswerte naman ng aking anak. Naimbitahan sa birthday party ng isang magiting na general na si General Alfonso Natividad. Alam kong maraming a-attend na malalaki at makapangyarihang mga tao doon. Kaya alam mo na ang dapat mong gawin, okay? Kailangan mong magpakitang gilas doon para naman mas makilala ang pamilya natin. Mas maraming connections. Mas maganda. Masayang paalala ni Matilda habang tinatali ang strap sa likod ng leg ng dalaga. Nakasuot si Marigold ng isang kulay itim na lace dress at exposed ang makinis na likod ng dalaga. Talagang marami ang mahahakot nitong mayayamang binata kapag nakita ang anak niya. Yan ang nasa isip ni Matilda saka napangisip pa. Hindi naman malapit ang pamilyang Santiles sa pamilyang Natividad kaya hindi in-expect ni Matilda na bibigyan si Marigold ng invitation ng mga to. Sino nga ba ang nag-imbita sa iyo anak? Tanong ni Matilda. Kaya napangiti si Marigold sa kanyang reflection. Ang apo ni General Natividad, mommy. Feeling ko nga may gusto to sa akin. Hindi naman kami magkakilala. Ang alam ko lang ay best friend to ni Thunder Anderson. Yun lang. Kahit ako ay nagtataka kung bakit niya ako inimbita at sa birthday party pa talaga ng lolo niya. Kinikilig na sagot ni Marigold kaya napahagikik si Matilda. Napakaganda naman kasi ng aking anak. Matalino na. Maganda pa. Hindi katulad ng ate mo. Napakatigas ng ulo. Palagi kaming binibigyan ng problema ng ama mo. Nagbagong ekspresyon ni Matilda nang maalalang anak na si Zenaya. Nang makita naman yun ni Marigold ay agad na kinomfort niya ang ina. Huwag kang mag-alala, mommy. Pagsasabihan ko rin si ate na maging mabait sa inyo at iwasang bigyan kayo ng sakit sa ulo. Malambing na saad ni Marigold kaya napahinga ng maluwag si Matilda. Nga pala, bali-balita na may sakit daw na dinadamdam ang general. Alam kong kakagraduate mo pa lang ng master's sa medisina. Pero may tiwala naman ako sa galing mo, darling. Kapag nalaman ng general na isa kang magaling na doktor, ay baka kunin ka nitong personal doctor. Kapag nagustuhan ka ng matanda, malaki ang tsansa nating makakuha ng benefits at kasikatan sa mga to.
Isa rin sa sikat na pamilya sa Pilipinas ang pamilyang Natividad. Malaki rin ang impluwensya nito at hindi dapat maliitin. Nang marinig iyon sa ina ay napangiti si Marigold. Kahit hindi sabihin ng ina ay ito ay alam na niya ang gagawin niya. Mommy, huwag kayong mag-alala, okay? Ito kanya na sa akin to. Ako nang bahala sa lahat. May naisip na rin akong paraan para mabihag ang puso ng pamilyang Natividad. Kung mangyari man yon ay tsak na aangat tayo sa listahan na mga elitista. Kaya ikaw ang paborito ko, darling. Napakatalino mong bata. Manang-mana sa akin. Proud na saad ni Matilda sa anak habang sinusuklay ang buhok nito gamit ang brush. Yung kapatid mo, ewan ko ba kung bakit tinispoiled ng lola mo. Tingnan mo, palaging sakit sa ulo ang ibinibigay sa akin. Kung hindi naman sakit sa ulo, kahihiyan, dagdag pa ng ina. Nasisiyahan naman si Marigold nang marinig yun sa ina. Alam niyang bumalik na ang pagkainis. Nito sa kapatid, hinarap ni Marigold ang ina kaya napahinto to sa pagsusuklay sa kanya. Narito naman ako, mommy. Huwag niyo nang isipin pa si ate. Talagang sasakit na naman ang ulo niyo. Sige kayo. Tama naman ang bunso niyang anak, mabuti na lang at meron pa silang Marigold. Ang dalaga ang lucky charm nilang mag-asawa. Simula kasi ng isilang ito ay sunod-sunod na ang swerte ang pumasok sa kanilang pamilya. Sa mga panahong iyon, nag-bloom agad ang negosyo nila. Hindi lang magandang anak, matalino rin. Kaya nga maraming binata ang nagkakandara pa dito. Marami rin ang manliligaw at nakaabang sa babae. Alam niyang may future ang anak, nakikita niyang magiging isang sikat na doktor ito sa Pilipinas at hinahangaan ng lahat. Malaki ang agwat ni Marigold kaysa kay Zenaya. Kung siguro na alagaan din niya ang panganay niya, baka magaling din itong doktor katulad ng bunso niya. Nang makarating si Marigold sa venue ay agad na sinalubong siya ng apo ng general. Naisip ni Marigold na tunay ngang may gusto si Luke Natividad sa kanya. Ngumiti siya ng matamis at binati ang binata. Magalang na napatango si Luke sa kanya, subalit hindi man lang siya nito tiningnan, bagkus tinawag nitong isang servant sa mansyon. Pakisamahan si Miss Marigold Santiles sa loob. Wika ng binata, napatango naman ang servant, ngunit nang maglakad ito ay agad siyang nagsalita. Wait, paanong regalo ko? Tanong ni Marigold sa servant kaya napatingin to sa malaking kahong regalo niya. Ito as a gift for the general. Napatingin naman ang servant kay Luke na para bang nagtatanong. Nag-guess naman ng binata iyon, kaya muling nagsalita to. Pakidala na lamang sa loob. Alam ni Luke kung ano ang ugali ng babae na sa harapan niya. Ayaw man sana niyang imbitahan ng dalaga. Ngunit humingi ng pabor si Thunder sa kanya. Pambawi raw nito dahil hindi naka-attend ang babae sa birthday party ng kuya niya. Wala siyang nagawa kung hindi sumunod sa kaibigan. Besides, pilit ng pilit ito sa kanya. Kung hindi lang niya best friend, ang isang yun, hindi naman talaga siya papayag. See you later, Mr. Natividad. Nahihiyang paalam ni Marigold sa kanya, saka kumindat pa ito. Pinigilan ni Luke na mapangiwi dahil sa ginawa ng babae. The heck? Nang makapasok si Marigold sa venue ay agad siyang napasimangot. Sobrang tahimik ng hall at halos matatanda lamang ang naroon. Kokonti lamang ang binata. Hindi pa naman nagsisimula ang party kaya lumabas na lamang siya doon. Mas sinigahan niya na ang pag-attend dahil ayaw na niyang maulit pa ang nangyari noong birthday party ni Kit. Bago pa man siya makalabas ay kumuha siya ng isang champagne sa naglilibot na waiter. Pumunta siya sa isang maliit na garden at doon muna tumambay. Iniisip niya kung ano nga ba ang dapat na gawin para mapalapit sa apo ng mga Natividad. Mukhang napapakipot pa kasi ito sa kanya kanina. Ilang minuto rin siyang nakatambay doon nang may mahagip siyang isang figura ng tao. Napapikit-pikit si Marigold nang makita ang kanyang ate sa mansyon ng mga Natividad. Paano naroon ang ate niya? Inimbitahan din ba ito ng mga Natividad? Ngunit napaka-imposible. Hindi naman kilala ng ate niya ang pamilyang ito. Hindi siya nagaksaya ng panahon at mabilis na sinundan kung saan pupunta ang ate niya. Alam niyang hindi birthday party ang pakay nito dahil may dala-dala itong medical bag saka nakapangtrabaho pa ang dalaga.
Ilang hakbang din ang ginawa niya hanggang sa napatigil siya sa paglakad nang may marinig siyang pamilyar na boses. "Saan ka pupunta?" rinig niya sa bandang gilid niya. Tiningnan niya kung sinong nagsalita at napatras nang makita si Thunder na seryosong nakatingin sa kanya. Naniningkit din ang mga mata nito. Agad na tiningnan ni Marigold kung saan direksyon naglakad ang ate niya. Kitang-kita niyang pagpasok nito sa pintuan ng bahay sa likod. Sinundan naman ni Thunder ang paningin ni Marigold at nang makita iyon ay agad na napakunot ang binata. Pamilyar na pamilyar ang figura ng babae sa kanya. Biglang natauhan si Marigold nang alalang gusto palang kitain ni Thunder ang ate niya. Shucks, paano kung magkita ang mga to sa party? Gosh, katapusan na niya siguro. Hindi pwedeng magkita ang ate niya at si Thunder. Hindi siya papayag na mangyari yon. Biglang nakaisip ng palusot si Marigold at napaharap sa lalaki. Ngumiti siya ng matamis kay Thunder saka nagsalita. "Hindi ba't gusto mong makita ang ate Zenaya? Kanina lamang ay dumating na siya galing sa bakasyon. Ibinigay niya na kaagad sa akin ang XYZ account niya nang marinig na gusto mo siyang makilala at makita." Kinuha ni Marigold ang kanyang cellphone kaya nawala ang atensyon ni Thunder sa babae naglalakad kanina papunta sa loob ng mansyon ng mga natividad. "Talaga? Seryoso ka?" Gulat na tanong ni Thunder, ngunit may pag-aalinlangan. "Oo naman, ikaw lang naman kasi ang nag-iisip na ayaw kitang tulungan. Sabi ko naman sa'yo dati, malakas sa akin si Mr. Anderson, hindi ba?" Kindat na sagot ni Marigold saka nagpa-cute pa sa binata. Gustong masukan ni Thunder sa pagpapakyut ng dalaga, ngunit pinigilan niya. Kinuha niya rin ang cellphone niya sa bulsa at ibinigay yun sa dalaga. Mabilis namang sinearch ni Marigold ang dummy account niya sa XYZ account ng binata at inad ang account niya. Mabuti na lamang at pinalitan niya ito ng pangalan. "Seryoso kang kapatid mo ito?" tanong ni Thunder nang mabasang pangalan ng account. Marites 2.0. Parang pamilyar ang pangalan ng account na yon. Hindi lang mawari ni Thunder kung saan niya ito nabasa. "Oo, ayaw ng ate kasi magpakilala sa mga tao at ang sabi niya, ako at ikaw lang ang may alam ng account niya. Kaya wag mong ipagkakalat ito, okay? Sige, paniniwalaan kita ngayon. Salamat sa effort mo, Marigold. Tatanawin kong utang na loob ito sa'yo kapag nakita kami ng ate mo at pumayag to sa plano ko kahit na anong gusto mo, ibibigay ko. Sabihin mo lang." Nasisiyang sabi ni Thunder sa dalaga. Kumunot naman ang noo ni Marigold sa narinig. Anong plano nito? Bigla siyang na-curious kaya agad siyang nagtanong sa binata. Hindi naman sa pagiging tsismosa pero ako naman ang hindi ba ang partner in crime mo? Ano yung plano mo? Baka makatulong pa ako, tanong ni Marigold sa binata. Nag-isip na muna si Thunder kung sasabihin niya kay Marigold ang plano niya, ngunit nang maisip na hindi ito nagtagumpay sa plano nila at naging irresponsable, ito'y agad siyang napailing. "Ito sa secret, malalaman mo yan sa takdang panahon. Alam ko magbebenepisyo rin kayo sa plano ko, kaya huwag kang mag-alala. Just stay put and never reveal what I said. Alam kong ayaw mong maikasal ang ate mo sa kuya ko, hindi ba?" Tanong ni Thunder kaya napatango si Marigold sa binata. Nang makumpirma ni Thunder yon ay napangisi ang lalaki. "Then you should be quiet." Umalis ang binata sa harap ni Marigold habang siya naman ay nakatingin na lang sa likod nito. Biglang may nag-pop out na ideya sa kanya. Kung hindi man matuloy, ang kasal ng ate niya at ni Kit, tsak na magkakaroon siya ng isang kahilingan kay Thunder. Napangisi siya nang maisip kung ano yon. Ire-request niya sa lalaki na imbis ng ate niyang ipakasal kay Kit ay siya na lamang. O kaya naman, kung tutulang magulang niya dito ay si Thunder na lamang ang magiging groom niya. Cute naman si Thunder. Pwede na. Kung pwede lang dalawa, tinuhog niya na ang dalawang magkapatid. Napahagikik si Marigold dahil sa napakalikot niyang isip. Natapos ang naging follow-up check-up ni Zenaya kay General Natividad. Weekly din ang pagbisita ni Zenaya sa matanda, kaya mas natutuunan niya ito ng pansin. Hindi rin naging pasaway yung matanda sa kanya at sumusunod palagi ito sa mga advice niya. Labis naman ang saya ng matanda na makaramdam ng unti-unti nang bumabalik ang kanyang lakas. Nakaupo ito sa wheelchair habang nakangiting nakatingin kay Zenaya. "Pasensya ka na, Iha, at maraming salamat sa pagbisita ulit sa akin ngayon," wika ni General Natividad sa dalagang doktor. Ngumiti naman si Zenaya tuminto sa pag-aayos ng kanyang medical bag. "Trabaho ko po ito, General, at masaya akong pagsilbihan kayo." Ilang minuto rin silang nag-usap hanggang sa napagpasyahan ni Zenaya
na umalis sa mansyon. Bago muna yon ay binati niyang matanda. Laking tuwa naman ang matanda nang marinig yun sa dalaga. Pasensya na po at wala akong regalo sa inyo, General. Dali-dali kasi akong pumunta rito at buong araw din ako nakasubsob sa trabaho. Huwag kayong mag-alala, next time ay ililibre ko kayo sa paborito niyong restaurant. Pangako ni Zenaya sa General kaya napatango ang matanda. Yung napagaling mo lang ang aking inindang sakit sa paa ay malaking regalo na para sa akin. Maraming salamat iha sa pagbati. Zenaya pursed her lips and smiled at the old man. After that, she bid her goodbye. Lahat naman ng mga bisitang umattend sa birthday party ng matanda ay nagsialisan sa hall. Aalis na sana si Thunder at handa na magpaalam sa kaibigan nang may makita siyang pamilyar na figura. Yun ang babaeng nakita niyang sinusundan ni Marigold kanina. Palapit ng palapit ito sa kanya, siguro aalis na rin ito sa mansyon. Ang babae ay nakasuot ng puting coat at simpleng jeans. Kitang-kita pa rin ang kagandahan ng dalaga dahil nasisinagan to ng liwanag ng buwan. Nagulat siya na mapagtantong yun ang babaeng nagligtas sa kanya noong nasa panganib siya. It was his future sister-in-law. Agad niyang tinawag ang dalaga kaya napalingon ng babae sa kanya. Sister-in-law, ikaw nga! Mabilis sa sinalubong ni Thunder ang naglalakad na dalaga. Nakarinig si Sinay ng sigaw kaya napalingon siya sa harap niya. Kita niyang isang nakasuit na lalaki habang nakangiti sa kanya. Sa tabi nito ay may isang lalaki ring base sa pagkakaalala niya ay ang apo ni General Natividad na si Luke. Napakunot ang noo ni Zenaya at napasingkit ang mga mata. Pilit niyang inaalala kung kilala ba niyang lalaking tumawag sa kanya. Sino ka? Tanong niya sa binata. Nakaramdam ng lungkot si Thunder na hindi man lang siya maalala ng kanyang future sister-in-law. Rinig niya ang pigil na pagtawa ni Luke sa tabi niya kaya sinamaan niya ito ng tingin. Ako yung sinagip mo. Excited na sabi ni Thunder saka nagpatuloy. Ako yung sinagip mo sa isang bar, yung nasaksak noong nakaraang linggo. Naalala mo? Ilang segundo ring inalala ni Zenaya yon saka napatango sa lalaki. Ah, yes. I remembered. Kamusta ang lagay mo? Masaya ako't nakarecover ka ng mabilis. Nga pala, ano problema? May maitutulong ba ako? Sunod-sunod na tanong ni Zenaya sa binata. Biglang lumambot ang puso ni Thunder nang marinig ang malambing na boses ng dalaga. Ganun pa rin ito at hindi nagbabago. Naramdaman niyang uminit ang kanyang tenga kaya napahawak siya dito. Kasi ganito kasi yan. Napakamot ng ulo si Thunder dahil hindi niya alam kung paano niya sisimulang sabihin sa doktor na gusto niyang ireto ang panganay niyang kapatid dito. Kilala mo si Dr. Santiles, bro? Napalingon siya kay Luke sa pinandilatan ito dahil bigla itong nagsalita sa tabi niya. Dr. Santiles? Tanong naman ni Thunder kay Luke kaya tumango ang binata bilang sagot. Hindi naman makapaniwala si Thunder na kilala rin pala ni Luke ang babaeng nagligtas sa kanya. Wait, siya ba yung sinasabi mo sa akin na magaling na doktor at ang nagpagaling sa lolo mo? Gulat na tanong ni Thunder kay Luke. Oo, siya yon, si Dr. Santiles. Muntik nang mapamura si Thunder dahil sa sinabi ng kaibigan. Napatingin si Thunder kay Zenaya at Luke. Nagpalipat-lipat ito sa dalawa saka napanganga sa sobrang gulat. Agad namang itinikom ng kaibigan niyang si Luke ang kanyang bibig. Shit, nagpustahan pa silang magkaibigan. Pareho lang naman pala sila ng tinutukoy. Sobrang galing ni Dr. Santiles. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na siya lang ang bukod tanging nagpagaling sa lolo ko? Maganda na at matalino pa. Yan si Dr. Santiles. Mayabang nasambit ni Luke habang pinapakilalang dalaga sa kaibigan. Napangiti naman si Zenaya dahil sa sinabi ni Luke sa kanya. Salamat sa papuri, Mr. Natividad. Ngunit ginawa ko lang naman ang aking makakaya upang mapagaling ang iyong lolo. Besides, napalapit na rin sa akin ang lolo mo noong nasa US. Para ko na rin siyang tunay na lolo kung ituring. Nakangiting paliwanag ni Zenaya kay Luke. Napatulala naman ang dalawang binata nang makitang matamis ng ngiti ng dalaga. Lumabas din ang dalawang dimple nito sa pisngi kaya biglang nagningning ang kanilang mga mata. She was perfect sa isip ni Thunder at napangiti. Agad namang siniko ni Luke ang kaibigan na mapansing nakatulala lamang si Thunder habang nakangiti sa babae. Para itong isang teenager. Nakilig dahil nakausap nito ang kanyang crush na babae. Natauhan naman si Thunder nang maramdaman niyang siniko siya ng kaibigan. Bigla niyang naalala ang kondisyon ng kanyang kapatid kaya agad niya itong sinabi sa dalagang doktor.
Dr. Santiles, meron akong kapatid na naaksidente. Since nakaya mo pagalingin ang Lolo General, baka naman pwede mong masuri ang kalagayan ng kapatid ko. May chance bang mapagaling ito? Tanong ni Thunder sa dalaga. Hindi na muna sinabi ni Thunder ang tunay niyang pakay sa dalaga dahil nakaramdam siya ng hiya dito. Isa pa, baka agad nitong i-reject ang proposal niya lalo na't kakakilala lang nila. Baka isipin nitong weirdo siya at may sira sa ulo. Mas maganda sigurong dapat na magkita ang kapatid niya at ang doktor. Baka kung makita ng kapatid niyang kagandahan ni Dr. Santiles ay umatras agad ito sa kasal. Hindi ko masasabing may chance ang pagaling ng kapatid mo dahil hindi ko pa naman siya nasusuri. Malalaman ko lang iyon kapag nakita kong kalagayan niya at obserbahan ang lagay nito. Meron ka na bang napagaling ng isang pilay at paralisadong pasyente? Tanong ni Thunder sa babae. Napaisip naman si Sinayat na alalang isang pasyente niya sa US na tuluyan na nakalakad ngayon. At si Kituwaki na nasa under treatment pa rin niya. I have, tipid na sagot niya sa binata. Gumaling ba siya? Curious na tanong ni Thunder kay Zenaya. Napatango sa Zenaya sa kanapangiti. Yes, matapos ang ilang taong treatment ay muling nakalakad to. Nang marinig naman ng binata ang sinabi ng doktor ay nabuhay ang pag-asa ni Thunder para sa kapatid. Muntik na siyang napaluha dahil sa sobrang saya. Napakaswerte niya dahil may nakita siyang taong magpapagaling sa kapatid niya. Labis naman ang tuwa ni Thunder dahil sa sinabi ng doktor. Dr. Santiles, please save my brother. Sa gagawing plano ni Thunder, malaman na kaya niyang si Zenaya, ang babaeng pakakasalan ng kuya niya? Ano ang gagawin ni Marigold para mapigilan na makilala ni Thunder si Zenaya bilang ito ang babaeng fiancé ng kapatid niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.